Giannis Antetokounmpo sa Toronto Raptors pala dapat ito mapupunta sa gabi ng mismong NBA draft. Pero bago natin yan pag-usapan, Miles Turner to Lakers, posibleng sign and trade deal kung matatalo ang Indiana Pacers sa NBA Finals. Kung matatalo kasi ang Pacers sa NBA Finals ngayong taon laban sa OKC Thunder, isa sa pinakamalaking tanong ay kung mananatili pa ba si Miles Turner sa koponan. Kasi mga idol, pagdating ng off-season, magiging unrestricted free agent na ang 28-year-old big man. At kung sakaling gustuhin niyang umalis, may malaking posibilidad na pabor ito sa Los Angeles Lakers. Sa kasalukuyang CBA rules, kahit unrestricted free agent si Turner, may karapatan pa rin ang Pacers na tapatan ang anumang offer mula sa ibang team. Pero kung mismong si Turner na ang ayaw manatili, mas makabubuting makipag-sign and trade ang Indiana at dito pumapasok ang Lakers. Kung magdedesisyon ang Lakers na ituloy ito, maaari nilang ialok ang mga piyesang tulad ni Rui Hachimura, Gabe Vincent at Jackson Hayes, mga kontratang swak sa cap at pwedeng makatulong agad sa young core ng Pacers. Pero bakit nga ba babagay si Turner sa Lakers? Una sa lahat, perfect fit si Miles Turner sa modern NBA. Isa siyang defensive anchor na kayang magbantay sa loob at makipagsabayan sa pick and roll. Pero ang pinaka-importante, stretch big siya na kayang tumira sa labas. Nitong 2024 season, nagtala siya ng 16.9 points, 7.1 rebounds at 1.9 blocks per game, habang may career high na 38% shooting mula sa 3-point line. Isipin mo na lang, frontcourt trio nila LeBron James, Luka Doncic at Miles Turner. May elite playmaking sa perimeter, tapos may rim protector at floor spacer sa loob. Ito na ang hinahanap ng Lakers, isang center na kayang dumepensa, magbigay ng spacing at hindi kailangan ng bola para maging epektibo. Para naman sa Pacers, kung matuloy man ang sign and trade, hindi rin sila mauuwi sa wala. Sa halip na mawala si Turner ng libre, makakakuha pa sila ng veteran contributors tulad ni Hachimura na pwedeng magbigay ng scoring sa second unit, si Gabe Vincent na may finals experience, at si Hayes na isang athletic big na pwedeng i-develop. Sa huli, kung gusto ni Miles Turner ng bagong simula at tunay na championship window, baka ito na ang tamang panahon para lumipat sa Lakers. At kung magko-collapse nga ang Pacers sa finals, siguradong magiging mainit ang pangalan niya sa trade talks sa buong off-season. Samantala, alam mo ba mga idol, noong 2013 NBA draft, gustong-gusto ni Masai Ujiri, ang general manager ng Toronto Raptors, na kunin si Giannis Antetokounmpo. Bagong upo pa lang si Ujiri noon, pero nakita na niya agad ang potensyal ni Giannis na maging isa sa mga pinakadelikado sa liga. Ang problema, wala na silang first round pick. Na-trade na ito noong 2012 bilang parte ng deal para kay Kyle Lowry. Pero determinado pa rin si Ujiri, sinubukan niyang makipag-trade sa OKC para sa number 12 pick tapos sa Minnesota para sa number 14 pick, pero pareho itong hindi gumana. Hanggang sa kinuha ng Milwaukee Bucks si Giannis sa bilang pang number 15 overall pick. At ang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Masai Ujiri si Giannis, ito nga mismo ang sinabi niya sa Open Gym documentary, "The kid we want to pick. We don't feel like there are many kids in 2015 that will be at his level after 2 years." Kaya grabe, di ba mga idol? Ibig sabihin, kahit hindi pa kilala si Giannis noon, ramdam na ni Masai Ujiri na magiging special siya. At alam naman natin kung anong nangyari pagkatapos. Simula noong 2013, unti-unti siyang naging franchise player, multiple-time MVP, Defensive Player of the Year at NBA Champion. Yung dating batang payat mula Greece, naging isa sa mga haligi ng liga. Kung nakuha lang sana ng Raptors si Giannis, ibang-iba siguro ang naging takbo ng kasaysayan ng Toronto. Pero kahit hindi natuloy yon, hindi rin naman nagpapahuli si Ujiri dahil ilang taon lang ang lumipas, nag-champion din naman ang Toronto Raptors noong 2019. Pero kayo mga idol, anong masasabi nyo? Kung nakuha kaya ng Raptors si Giannis, tingin nyo ba may dynasty sana sa Toronto? Or mas okay na naging MVP siya sa Milwaukee at dito nag-champion? Comment nyo lang sa baba ang mga opinion nyo.